Responsibilidad ba ng mga anak na suportahan o tulungan ang kanilang mga magulang lalo na sa usaping pinansyal? Na alam naman natin sa kulturang Pilipino, matatawag ka isang mabuting anak kapag tinutulungan at sinusuportahan mo yung mga magulang. Ganun pa man, maraming nagpapa-disbalanse nito na hanggang ngayon ay usap-usapin pa rin at pinagdidibatihan lalo na sa ating mga kulturang Pilipino, di ba? Kasi nga, sabi nga ni Bu Sanchez, tsaka ni Chinkitan, bago mo tulungan yung iba, unahin mo muna yung sarili mo. And marami tayong naririnig ng mga nasa abroad, ng mga may hinanakit sa kanilang pamilya, na binigay nila lahat, kung maaari, lahat para sa kanilang pamilya, kamag-anak, kung kanino man yan, lalo na sa mga magulang, and yet, ganito yung sinukli sa kanila, puro kasamaan, pinabayaan na sila, minumura na sila, pinapakita na sa kanila na wala silang kwenta. Maraming mga ganung kwentuhan, kaya hanggang ngayon, no, na napagdidebatihan. So ito, napag-usapan namin ng mga magkakaibigan kanina, and i-share ko lang yung komento ko regarding doon. Kasi ang totoo po niyan, depende. Depende po kasi, unang-una, kapag sapat lang naman sa sarili mo, bakit ka man magbibigay sa magulang mo kung wala ka naman may bibigay? Diba? Paano ka tutulong kahit sa kapwa mo o kani-kanino man, lalo na sa magulang mo, kung ikaw mismo ay kailangang tulungan din? Nagets mo? Parang pupunta ka sa isang kumbaga first aider ka. Halimbawa may bombing dyan or pag lindol, no? Doon sa isang infrastructure or building, tutulong ka doon. Tapos hindi ka well equipped, hindi ka ready, hindi ka na-train ng maayos. Imbis makakatulong ka doon, baka makadagdag ka pa sa pabigat. Na-gets nyo yung ibig kong sabihin? Yan din yung sa isang rason. Kaya tama din naman si Chinkitan, si Bu Sanchez at ibang mga nagsasabi na mag-iwan kayo para sa sarili nyo. Unahin nyo muna yung sarili nyo bago kayo tumulong sa ibang tao. What if sobra-sobra na yung pera mo? Ay, hindi naman, kahit sabihin natin hindi naman sobra. Nakakabili ka ng luho na sobra. Nagbumili ka ng kotse na mamahalin, magara na hindi naman kailangan. So that's the time, it's your responsibility na suportahan yung magulang mo. Kasi pareho naman kung kotse lang pag-uusapan, ba't ka bibili pa ng mamahalin for luxurious life, for luho? Maraming nangangailangan ng tulong sa'yo. Unless kung sobra-sobra na talaga at natutulungan mo na lahat ng kamag-anak mo na kailangan tulungan, parte bilang kulturang Pilipino, why not? Diba? Kung katulad ka man lang ni Manny Pacquiao, why not? Kasi lahat ng kamag-anak mo, tigda-dalawang sasakyan binuhay pa. So, well, base sa kwento to, naman, ibabash nyo ako regarding sa bagay niyan. Yun kasi yung mga nakikita at naririnig kong kwento. Well, nasa sa inyo kung agree kayo sa statement ko na yan or komento ko or opinion ko sa bagay na yan. Kasi para sa akin, nakikita nating naghihirap yung magulang natin. Tapos tayo din naman, naghihirap, kailangan din ng tulong. Paano tayo makakabigay ng tulong sa magulang natin? And the best thing to do na para matulungan natin yung magulang natin is hindi tayo maging pabigat sa magulang natin. Especially financial, no? Kasi yung ibang mga kabataan ngayon, ultimo pambili ng gatas sa mga anak nila o ano pang mga mekos-mekos yan, especially may mga sarili na silang pamilya. Kahit single, no? Pati ba naman paggala-gala nila, dapat nagtatrabaho na kasi tapos na sa pag-aaral. Sa magulang pa rin hinihingi. So sana hindi ganon. Para makatulong tayo sa magulang natin. In that way, malaking bagay na po yan. Pag sobra-sobra naman yung pera natin, it's
It's the time, no? To para mabawi tayo sa magulang natin. Lalo na sa usaping mga hospitalization, yung mga emergency, napakahalaga po talaga na matulungan natin yung mga magulang natin. Kamag-anak natin, no? Lalo na ngayon, mga ultimo magpapamilya, nag-aaway-away, nag-iinggitan. Ang pangit po kasi yung ganyan. Imbis nagtutulungan kayo na kamag-anak, kasi nga kung tutuusin magkadugo pa rin kayo eh. Oo, walang ibang tutulong sa'yo kundi pamilya, kamag-anak mo lang. Kaya awayin mo na lahat, wag lang yung pamilya, kamag-anak. Kasi isa sa mga asset mo yan na pagdating ng panahon, mahihingan mo ng tulong. Tandaan, bilog ang mundo. No? Hindi lahat sa atin. Hindi lahat kaya natin. Kailangan din natin ng tulong. So much for that. Maraming salamat. I hope that this message, opinion, would give you some, kahit man na ma-enlighten kayo ng konti. So, have a great day everyone.